Pag-usapan natin ang nangyaring regodo ng mga titles at appointment ng mga corona sa katatapos lang na The Miss Philippines Ball kagabi. Ang mga queens nga na pinagpilian ay ang 6 sa top 7 sa katatapos lang na Miss Universe Philippines noong May 2. Plus may 2 ladies nga na pumasok sa top 30 noong May 2 na eligible nga din sa 2 additional crowns ng organization. At yan nga ay sina Catherine Wardell ng Summer Island at Trexie Rojas ng Iligan City. Ibinigay kay Catherine ang bagong acquired na koronang Miss Teen Universe. The Philippine representative last year came from an independent franchise, and she was Chiara Gotchok who won first runner-up. Future is bright nga kay Catherine sa pageantry, kaya naman deserve niya makapag-compete internationally. Magiging isang malaking training ground at stepping stone nga ito para sa kanyang career. In-appoint naman as Miss Eco Teen Philippines si Trexie. May mga ilang fans nagtatanong kung bakit siya. Deserve niya nga rin ang koronang ito. Kagaya nga ni Catherine, isa rin siya sa mga pumasok sa wildcard slot noong May 2. From there, personal choice na talaga sila ng org, and regardless, sobrang naging palaban ni Trexie during the MUPH at kayang-kaya niya talaga makipagsabayan. In 2024, in-appoint ng organization si Raven Doctor sa Eco Teens. At noong 2025, bagamat nasa organization ng Eco Philippines franchise, nanggaling naman sa independent franchise ang naging representative ng Pinas for the Eco Teens. And that's Paula Vitug na kinoronahan din as first runner-up. And this year's Trexie's turn, kasama ni Catherine, bubuin nilang team duo. Meanwhile, isa nga sa biggest shock ng mga pageant fans ang pagkaka-appoint kay April as the Charm Philippines. Halos naman lahat sa atin nagkakasunod na sana isupra na siya. Ngunit nag-iba nga ang ihip ng hangin at mukhang gustong-gusto na talaga magkakorona ng organization sa pageant na ito, kaya suwak na suwak nga si April dito. For the longest time, palagi nating sinasabing mga fans na kailangan pag-charm pageant youthful. Pero kung susumahin nga yung 3 consecutive winners nila, nasa refined or sophisticated look. In short, pagdating nga sa Pinoy pageantry terms, nasa titahan na side. It's Empire being strategic, kaya unti-unti na rin nag-sink in sa akin kung bakit siya. Eco International 2027 naman na natisod ni General Xavier ng Sultan Kudarat. Marahil ito na ang pinaka nakaka-pressure na title dahil anticipated ang back-to-back this year. Kita nyo naman ang lalakas from Alexi Brooks to Gabby Carvalho to General Xavier. Expected ng karamihan ng mga pageant fans na ito ang makukuha niya. Then, ito na tayo. Another expected at satisfying title nga ang ibinigay kay Bella Ismael. At ito nga ang Cosmo. This time, iba naman ang putahing ibibigay natin sa pageant na ito. Kung hindi nga natin nakuha sa mga pamasang delegate for the last 2 years, baka naman sa alta-altahan na pang IMG era tayo umubra. Plus, may laban nga sa Beklaban. And together with Enzo Bonoan, bubuin nga nila ang Cosmo Duo this year. Ibinigay naman kay Marian Arellano ng Tarlac ang bagong acquired na franchise ng Empire, ang Tourism World title. Hindi ito ang Tourism World title na nakuha ni Michelle Arceo sa ALV Circle of Pageant last year. Ang kay Michelle Arceo ay ang Tourism World na UK based, while yung kay Maria naman ay ang Tourism World China based. Ito yung katulad ng kay Cindy Miranda na nakuha niya sa Binibini noong 2013. Ang franchise holder nito last year ay ang Pearl of the Orient. It was Ashley Jade Francisco who represented the Philippines in China and won 4th runner-up. Deserve nga ng caliber ni Maria na makita siya internationally dahil nga kahit wala siyang sash, alam mong Pinay siya. Meanwhile, biggest winner of the night, Alison Hetland ng Pampanga dahil sa kanya binigay ang supranational. Considered ng mga pageant fans as top crown at anticipated title nga. Wala namang kaso kung siya dahil lahat din naman tayo nagkakasundo na pang supra siya. Strategic din ang move ng Empire sa kanya dahil yung 2 recent winners ng supra, kayang-kaya rin niya makipagsabayan. Supra favors Queen with commanding height and towering presence. Kaya suwak talaga si Ali dito. Newest title naman ang ibinigay kay Nicole Borromeo at counterpart niya dito si Jason Lopez na galing sa Mr. Pilipinas Worldwide. At ito nga ang Miss Worldwide title na bago nga sa pandinig ng mga pageant fans. It appears to be a new or relatively unknown pageant franchise. At base sa mga diskusyon ng mga pageant fans online, marami nga nandismaya. They're treating this as downgrade compared to her previous title. Dahil nga marami nga sa mga pageant fans na nag-expect na she will receive a more established franchise. Hindi naman ito unang best na nangyari sa organization. Nangyari na rin ito noong 2024. At strategic nga rin ang pag-place kay Nicole sa isang pioneer pageant. She's experienced enough nga to help launch a new franchise successfully. Filipina queens often elevate new or unknown pageants through strong performance, and being the inaugural representative could become historically significant if the pageant grows later. At Tisa did it all. She paved the way, leading to more successful and meaningful opportunities. And for Nicole, she just need to embrace it kasi hindi naman nga natin alam ang mga susunod na mangyayari. So what are your thoughts mga pageant fans? Pero kung ano mang mga hanash natin, congratulations muna sa mga bagong queens ng Pinas. May mga bagong reyna na nga tayo na susundan sa kani-kanilang mga international pageant sa mga susunod na buwan.